topic natin, tips sa pagpapakain sa mga batang payat. Ang mga nanay kasi o yung mga yaya ay namomroblema, Dok, bakit payat ang anak ko? Ang isasagot sa inyo ng mga doktor, huwag mag-alala, hahabol din yan at tataba din yan. Ano ba ang dahilan bakit payat ang mga bata? Yung mga dahilan ay dahil sa growth spurt o yung biglang paglaki. Depende din yon sa likot o gawain ng mga bata, lahi ng mga magulang. So, tingnan nyo kung yung nanay at tatay ay payat noong kabataan din nila. O kaya naman, depende kung nag-i-sports. O yung natututunan sa bahay at sa mga kaibigan. Yung mga napapanood na pagkain sa media at sobrang paggamit ng gadgets. So, yan yung mga dahilan bakit namamayat ang bata. Kasi, ang tamang timbang, 1 to 12 months, umaabot ng mga 15 to 20 pounds. Pagdating ng isang taon, ang isang bata dapat mga 15 to 20 pounds na. At kada taon, magdadagdag ng 5 pounds. Pero, pagdating ng edad 5 taon, medyo mas mabagal na ang pagdagdag ng timbang. Meron tayong mga maling paniniwala tungkol sa mga bata. Una, dapat mataba ang bata para cute. Hindi na ho ganun ngayon. Ang sinasabi ng inyong pediatrician, hindi kailangang patabain ang batang payat. Kasi tumatangkad sila. Ang kailangan lang, tama ang kanilang paglaki o tama yung developmental milestone. Hindi nahuhuli. Lalo na sa pagdating sa pag-aaral. Number 2, laging sinasabi ng mga magulang, kailangan malinis o simot ang plato kasi maraming nagugutom sa ibang lugar. Huwag ho nating pipiliting ubusin ang pagkain ng bata. Kung busog na sila, pwede na yon. Magbibigay ako ng mga tips ng tamang pagpapakain sa mga batang payat. Una sa lahat, huwag pilitin kumain kung ayaw kumain. Ang trabaho natin mga magulang o yaya or caregiver ay bigyan sila ng iba't ibang klaseng pagkain para meron silang pagpipilian. So, ang trabaho natin ay mag-prepare ng masustansyang pagkain para sa kanila. Ipagluto natin sila. Ibibigay ko po yung mga dahilan bakit huwag pipilitin. Number 2, kailangan pagkain, buo ang pamilya at masaya ang pamilya para nilulook forward niya yung oras ng pagkain. Tayong mga matatanda, wag munang mag-TV, wag munang mag-cellphone. Kailangan masaya yung bata kapag sila ay kumakain. Wag hong mag-aaway sa hapagkainan. Pag ang bata walang gana kumain, paglaruin nyo, kailangan yung physical play, wag puro gadgets. At isama sa inyong pag-ehersisyo, paglalakad, paglalaro, ipa-sports para ganahan kumain yung mga bata. Diba kapag nag-swimming sila, gutom na gutom sila. So, ibig sabihin, kailangan lang nila ng sports. Tsaka, yung mga pagkain nila, pang bata, yung nararapat at naaayon sa edad nila. Maliliit lang ang hiwa at tsaka maganda tignan. Kung aalukin nyo ng tubig o inumin, 30 minutes bago kumain at 30 minutes pagkatapos kumain para hindi sila busog sa oras ng pagkain. Napaka-importante ang pagsunod ng eating schedule. Tayo ngang matatanda, dapat sumusunod din sa eating schedule para yung katawan natin sanay na sa biological clock natin. Ang mainam na schedule, may almusal, merienda, tanghalian, merienda, at hapunan. Ang gusto ko lang sabihin, napaka-importante ho ng merienda para sa mga bata. Merong mga pagkain na nararapat o nababagay sa inyong mga anak, lalo na kung sila ay underweight. High calorie pero healthy. Itlog, isa yan. Complete food na ho yan. Kasama niya yung gatas, yogurt. Kasi itong gatas, yogurt, cheese, source ho yan ng calcium na kailangan ng batang lumalaki kasi gumagawa siya ng mas maraming buto at para sa kanyang ngipin. Yung eggs and chicken, kailangan din niya kasi may protein requirement.
habang lumalaki ang mga muscle ng bata. Peanut butter, magandang palaman para sa mga bata. Bigyan din sila ng mga saging, oatmeal, mga kakanin, suman, yan ang mga nababagay sa kanila. Importante din bigyan sila ng munggo. Maganda ang mga beans para sa bata, mga nuts, tokwa, at pwede nyo kong lagyan ng mga good oils tulad ng olive oil, yung mga avocado. Kung gusto ng chocolate, pwede nyo naman silang bigyan ng dark chocolate. Huwag nyong pinipigilan kasi kailangan meron din naman silang mga reward. At sa pagluluto, tanungin yung mga bata, ano ba yung pagkain na gusto nila? Isama sila sa pagbili, isama sila sa pagluluto para matuto silang mag-prepare ng sariling pagkain. Hindi yung ipipilit natin, yung pagkain ng matatanda. Siyempre, iba ang gusto ng mga bata. Alam nyo ba kung gusto nila hamburger? Yung hamburger, pwede nyong lagyan niya ng iba't ibang gulay tulad ng mga carrots, mushroom, yung banana, yung sa saging, di ba? Yung puso ng saging, pwede nyong isama dun sa inyong hamburger, dun sa inyong spaghetti naman. Pwede nyong samahan ng mga iba't ibang gulay. Itatago nyo pati dun sa kanilang sopas para makakain sila ng iba't ibang klaseng pagkain. Huwag ho yung ipipilit natin yung gusto natin. At saka, tayo ay modelo ng mga bata pagdating sa pagkain tayong matatanda. So, huwag natin ipakita na puro tosino at hotdog ang kinakain natin kasi gagayahin yan ng mga bata. Merong mga vitamina at mineral na kailangan ng mga bata katulad ng vitamin A. Kailangan yan sa kanilang paglaki. Yung vitamin D mula naman sa mga itlog at saka milk. Kailangan nila yan. Vitamin E. Iron. Dito sa Pilipinas, maraming anemic. Kapag kulang sa iron, mababang immunity at kailangan ito sa pag-aaral kasi kailangan yan sa pag-focus. Kailangan makafocus ang bata sa kanyang pag-aaral. At nakita nila, yung mga batang kulang sa zinc ay walang gana kumain at ayaw lumaki. Kailangan din nila yung fiber kasi maraming bata nakakaligtaan bigyan ng fiber ng mga magulang kaya nagtitibi or nagko-constipate. Ito ho ang sources ng iron bukod sa itlog, pwede din ang manok at mga beans. Bukod pa dun sa mga berdeng gulay. Kasi nga, isa sa dahilan ng pagiging anemic ng mga bata sa Pilipinas ay yung pagkakaroon ng bulate. Mamaya, i-discuss ko rin yan. Importante na turuang kumain mag-isa ang mga bata. Kasi, nagkakaroon sila ng motor development. Toddler pa lang ngayon, mas maganda, liit-liitan nyo yung pagkain nila hanggang sa paglaki nila. Kasi, nagkakaroon sila ng eye-hand coordination. Tsaka nagkakaroon sila ng choice, tamang pagpili ng pagkain. At hayaan mong subukan nila, mag-experiment sila anong lasa ang gusto. Basta responsibilidad natin na bigyan sila ng iba't ibang masustansyang pagkain. Tapos nakita nila, pag nag-aaral na yung mga bata, hindi na gaanong nakakainom ng milk kasi napapalitan ng mga iba't ibang matatamis na inumin. So, sana pa inumin pa rin natin ng gatas ang ating mga bata. At nakita nila ang mga batang nag-aalmusal, yung mga batang nag-aalmusal ay mas nakakapag-aral sa school, mas nakaka-concentrate at mas mataas ang grado sa eskwelahan. Sa mga pag-aaral din, nakita nila na kailangan paulit-ulit nakikita ng bata ang isang pagkain bago niya tikman yon. Umaabot nga ng 8 to 10 times na kita sa isang pagkain bago niya tikman yon. So, maging matyaga lamang tayo at isang araw ay kakainin din yan. Lalo na pag nakita niya na kinakain ng mga adults. Basta bigyan natin sila ng iba't ibang klase ng matitikman. Problema din ang pagkakaroon ng bulate dito sa Pilipinas. Kaya ayos lang na purgahin kada 6 na buwan o isang beses sa isang taon. Example ng pangpurga ay mebendazole. Pwede isang kutsarita, umaga-gabi sa loob ng
3 araw. O kaya naman yung 100 mg na tableta, umaga-gabi, sa loob ng 3 araw. Or kung medyo malaki na yung bata, pwede naman yung isang tableta ng 500 mg na mebendazole, isang inuman lamang. So, uulitin ko lang ho, kailangan masaya silang kumakain, nandun tayo para tulungan sila. Huwag masyadong mahigpit, maging good example sa ating mga anak. Kailangan konti-konti lang yung portion kasi sabi ko nga may schedule ang meal, madalas pero pa konti-konti. Sundin ang eating schedule at pagtiyagaan yung ating mga anak. Ito po ang mga tips ni Doc Liza. Salamat po.